Hi guys, good day. This is Jay from Pageant Trend, and if you are new to our channel, please don't forget to subscribe us on our YouTube channel, Pageant Trend, and to our Facebook page, Pageant Trend and Pageant Trend Philippines, and as well as our Instagram account at Pageant Trend Official. So for today's video, guys, I'm here with one of the official candidates of Mr. International Philippines 2024. Syempre, I'm here with Marvin Diamante, Hello guys. representing, of course, Laguna. Hi, Marvin. Hello po, Sir Jay. So, nice meeting you po again. Yes, nice to meet you again. And how are you right after the press presentation? After press presentation, so, sobra ako na-overwhelmed and sobra akong nagkaroon ng initiative para i-enhance pa yung sarili ko kasi nakita ko yung mga candidates and hindi rin biro talaga yung mga pinagdaanan nila, yung mga stories nila. So, ka-inspired. So, parang sa sarili mo, gusto mo ma-enhance, gusto mo lumaban din. Well, talking to the stories, of course, meron tayong kanya-kanyang istorya ng buhay when it comes to joining the pageant. So, ano nga bang istorya ng buhay ni Marvin Diamante joining the Mr. International Philippines? My story is the story of not giving up. So, the story of believing in yourself more than you appreciate mo yung mga tao talaga na nagtitiwala sa iyo more than sa pagtitiwala mo sa sarili mo. Kasi dun pa lang talaga nabubuo na yung parang pagkatao mo eh. Parang dun ka mas nagiging better person. And syempre, I guess this is not your first time to join the national pageant. Yes. You've joined also the other national pageants. So, my question for you is, what have you learned from your previous pageant? So, yun nga yung sabi ko dun sa kanina is not giving up. Kasi sabi ko, akala ko nung last year, yung sa failure ko na yun, akala ko, yun na yung end. Yun na yung last pageant ko. Pero marami nagtiwala nga. So, nagtiwala din ako sa sarili ko. Sabi ko, may darating na mas better. May darating na mas na para sa'yo talaga. So, kailangan hindi ka mag-give up kahit gaano pa kalala yung struggles mo, gaano pa kadaming failure, kahit gaano kadaming disappointment. Exactly yan. Yes. Parang si Pia Wurtzbach. Yes, So, hindi Pia siya tumigil hanggat hindi nakukuha yung dream niya, which is the crown. Yes. Diba? And of course, Marvin, syempre, some of your supporters and pageant fans are asking or confusing about who encouraged you to join again the national pageant. Who encouraged me to join the pageantry again? Siyempre, yung mga tao nagniniwala talaga na may crown na para sa akin. So, yun. Last year nga, sabi ko din kanina, na akala ko yun yung end. Pero marami ako natanggap na messages, marami ako natanggap na parang sumali ka ulit sa national pageant. Gusto ko namin ulit makita na mag-perform. So, isa na rin yung mga media partners natin dyan, si Sir Jay, na naniniwala na may crown na para sa akin. Yeah. Time will come, diba? Yes, Ika nga po. nila. Anyway, Marvin, I have watched you on the national TV. So, you joined especially for you and nag-trending ka. Yes, So, po. how does it feel? Pinag-uusapan ka sa social media that time? Okay lang ba short story? Yes, sure. Ayan. Yung sa especially for you ko talaga is hindi ko siya in-expect. Kasi during a night before nung especially for you, nagti-TikTok lang ako nung tinitigan ko. Kasi trending siya nun eh. Tapos medyo na-LSS ako nun. Kaya after nung mag-TikTok ako nun, tumawag si Showtime na kulang daw sila ng searchy para bukas, Monday yon yung time na yun. Tapos sabi ko, sige, go ako kasi once in a lifetime lang experience na yun. Tapos pagpunta ko doon, ayan, rehearse. Na-LSS pa rin ako doon sa song ng tinitigan ko. Tapos nung binigay na sa akin yung pick-up line na para sa akin, which is yung na low but first sight, since merong word na sight, sabi ko, apply ko kaya yung tinitigan ko. Yun yung time na nag-trending yung kanta na tinitigan ko. So, yun yung nakapagpa-boost din sa mga tao na, fa-follow ko to kasi parang angelic ko daw tingnan, parang ang saya ko daw kasama. So, yun, hindi ko na-expect na magugustuhan ng mga tao yung ginagawa ko doon time niya. Wow.
Ang galing naman. And I think para sa'yo talaga yung time na yon, yung moment na yon. Anyway, talking to your pageant journey dito sa Mr. International Philippines, and syempre malapit na yung mag-start yung formal competition ng Yeah, Mr. yes. International Philippines. So, what are you preparing for on this competition? First, sa mga gustong sumali ng pageantry, kailangan nyo muna i-prepare yung mental health natin. Kailangan yung mental health natin is in good condition talaga. Kasi the more na nasa good condition yung mental health mo, the more na mas magagawa mo na maayos yung mga preparation mo, yung trainings mo, yung practice mo. Kasi after naman na maayos mo yung mental health mo, pumunta na tayo doon sa common practice natin, yung mga pasarela, Q&A. Yun, kung nasa good condition yung mental health mo, mas magagawa mo siya ng ayos. Mas makapag-focus ka, mas makapaglaan ka ng oras. Set aside muna yung mga problema, parang yun yung first na kailangan mong isipin bago ka mag-prepare o bago ka sumali sa pageant. All right. Well, talking to your trainings, of course, when it comes to the Q&A, sino nagtitrain sa'yo ngayon? Ayan, one and only, Miss Marigona. Wow. Yan, ang Miss Q&A natin. So, And I guess siya din yung nag-train kay ating Manhat Star International, kay RJ. Yes, kay Wow. RJ, kay Lloyd. Yan, marami na rin siyang sila tinrain na mga national na nagpa-pageant din. And nananalo. Yes, nananalo. So first time mo ba mag-train sa kanya? Yes, first time. Pero yung first time na yon, sobrang gaan sa pakiramdam na ka-work si Miss Marigona. Kasi parang hindi kanya ipupush sa limit mo eh. Kumbaga parang yung the way na mag-train siya is parang normal. Yung kumbaga comfort yung una niyang pinapractice para at least magkaroon kayo ng vibes pareho. Wow. How about sa pasarela mo? Kumusta naman? Sa pasarela ko naman, since matagal na rin ako nagpa-pageant, konting enhancement na lang din. Tapos, though hindi naman ganun ka-focus siya, pero at least nagkakaroon pa rin kami ng practice sa pasarela. Wow, bonggang-bongga. And I'm so excited for the result or for the outcome of your Ako din trainings po, with excited. Marigona, of course. Siyempre, kilala si Marigona, di ba? Yes po. And she joined Miss Q&A. Miss Talagang Q&A. palaban, di ba? Marami rin siya nakuhang crown noong time na yun. Exactly. Do you believe ba in destiny or lucky? Yes, destiny. Kasi naniniwala ako doon sa word na pag para sa'yo talaga. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka pumasok, parang yun, pag doon ka naka-destin talaga, yun yung ibibigay sa'yo. And of course, di ba, nag-join ka sa mga, before sa national, sa local pageant. And you had your crown or title that moment. So, anong feeling and paano mo nakuha yung crown na yun? Ano yung mga ginawa mo? Katulad doon sa first pageant ko, doon lang sa namin, sa city namin. Nung time na yon, puro first time. So experience yung ginigain ko noon. Pero bukod dun sa experience na ginigain ko, nag-e-enjoy din ako. So sabi ko, parang ganito pala yung mundo ng pageantry. Hindi lang puro experience, meron ka ring knowledge na nakukuha. Tapos, yun nga, nakikita mo yung unti-unti nagiging better person ka. Unti-unti ka nag-enhance, unti-unti ka rin na-explore mo yung iba't ibang bagay. Sa pananamit mo, sa pagsasalita mo. So yun, pakikisalamuha mo sa mga tao. So prior of joining the pageants in general, sa lahat ng mga pageants na nilihan mo, ano ba yung pinagkakabalahan mo sa buhay before? Sa mga hindi nakakaalam, meron akong regular work. Yan, Monday to Saturday ang pasok natin, kaya sobrang hirap talaga ng schedule. And beside doon, nagpa-part-time din ako para sa mga parang architecture. Wow! Yan, so parang nagpa-part-time ako doon, nagde-design ako, tapos kinoconsult ko naman sa mga licensed na architect para at least sure tayo na tama yung designs natin. Pero yun, kasi dream ko talaga maging architect eh. Pero hindi ako nabigyan ng chance na maging architect. So parang pinurso ko pa rin siya kahit hindi tayo nabigyan ng chance. Nag-aral ako, self-study yun for 3 months.
YouTube lang tayo. Tapos nabili ako ng mga module sa internet. Ayan, sinesend lang nila via email, tapos babasahin ko lang siya doon. May mga practices doon, may mga exercises na ina-apply ko para at least may matutunan ako. Wow, bongga. Napaka-talented din pala ni Kasi ni Marvin. naniniwala ko na na pag gusto mo yung ginagawa mo, talagang ipupursue mo siya eh. Yun. Exactly. So, kumusta naman yung pag-aaral mo as an sa architecture? Ayan. So, meron naman mga taong nabibigyan ako ng chance para pakita ko yung skills ko. So, nabibigyan ako ng chance nga na nagtitiwala sila sa akin na ako mag-design ng kunyari bahay nila. Yan, or kung may konting enhancement lang doon sa bahay nila, sige, okay lang. Kasi igagarap ko siya para at least magkaroon ako ng knowledge. Pero hindi pala lahat ng projects ay sinisingilan ko. Hindi ako naniningil ng pera. Kumbaga, gusto ko siyang i-take as passion. Ayaw ko siyang i-take as work or job. Wow, ang bait naman. Future architect. Baka pwede magpa-design din sa bahay. Pwede, syempre. Alright. Well, anyway, ilan na ba yung na-design mong bahay? Di ko na rin siya mabilang eh. Kasi may mga taong naku-curious lang yung mga gusto nilang. For example, may gusto kang parang nakikita nila yung ganito yung gusto mangyari nila sa shop nila. So binibigyan ko lang sila ng idea, perspective. Ito yung kakalabasan ng mga gusto nilang mangyari sa shop. So parang doon pala nagkakaroon ng idea ng tao. Ay, pangit pala to. Dapat pala hindi ganito. Ano ba usually yung design or yung theme pag ikaw yung nagde-design sa bahay? Ano ba? Futuristic ba to? Or kung ano yung gusto lang ng client? Ayun. So, into Mother Nature tayo. So, nilalagyan ko yung modernization na bahay na merong konting something touch with nature. Wow, bongga yun. Para at least nakaka-relax siya tingnan. Tapos yung mga warm lights. Yun yung usually na ginagawa ko. Ang galing. Kasi ako, ina-apply ko sa akin. Ako kasi laging stress. Ganun. Laging stress. So, parang gusto ko talaga nakaka-relax yung paligid ko. Well, talking to, nabanggit mo lamang na about sa stress. How do you manage your stress? Kasi ako yung positive na tao. So, gusto ko laging masaya talaga. So, pag may nakaka-feel ako ng toxic dito or stress dito, lumalayo na din talaga ako. So, naghahanap ako ng ibang way or ano yung makakapagpasaya sa akin. Where do you go ba? Pag na-stress ka? Ako, pag na-stress ako, gusto ko makakita ng nature. Nature. Yan, mga bundok. Yan, nagra-rides din ako minsan. And as well as hiking, nag-hiking ka ba? No, mga camping lang po sa mga ilog. Yan. Okay. Oh, nice. Nakaka-relax nga. Nakaka-relax po talaga. Well, ako naman, if you will ask me on how to manage my stress, simple lang. Punta lang sa mall. And then mag-Macau. Shopping lang. No, hindi na mag-shopping. Macau lang. Macau lang. Yun, hanggang yun lang pala Macau Imperial Tea. Ganon. So, pag may time pala nagkaroon ng tampuhan, for example, so Macau lang yung nakakapagpasaya. Yes, oo. Macau lang nakapagpasaya sa akin. So, yun, sa mga... Nag-promote pa yun. Sa mga may nakakatampuhan si Sir J, Macau lang din yung solution. Award! Para Okay, let's go back to the topic, Marvin. So, since you are an official candidate of Mr. International Philippines and some of your pageant fans and as well as yung supporters more are expecting you, of course, to get this crown. So, how are you going to cope up these expectations from your supporters para mag-get mo yung title or crown? So yun, commitment talaga. So kailangan kahit gaano ka busy sa schedule mo sa work, kailangan magkaroon ka talaga ng commitment na tinatawag talaga. So training, kailangan maglaan ka talaga ng oras, workout, and also maging humble ka palagi sa mga naniniwala sa iyo. Kasi sila yung magdadala sa iyo sa success mo. Exactly. Talking to success, of course, what's your formula of success pagdating sa pageantry?
Kasi iba yung success na sa success in life Yes. and success in pageantry. So, sa pageantry tayo, ano yung formula mo na sa tingin mo magiging effective on clinching the crown? So, ang formula lang doon is tingnan mo yung nakaraan mo. Kasi sa sobrang dami mong pinagdaanan, sa sobrang dami naging enhancement sa sarili mo, sa sobrang laki ng improve mo. So, tingnan mo din kung saan ka nanggaling. So, dun pa lang, yun na yung magpapaboost sa confidence mo. Yun na yung magpapaboost para ganahan ka, energy mo, para ipanalo yung pageant. Alright, bonggang-bongga. Are you ready for the crown? Yes, I'm ready po. Wow. 100%. Thank you so much. And of course, syempre hindi natatapos ang ating question and answer portion with Marvin Diamante of Laguna. Of course, I have prepared some random questions. So these questions contains personal questions only. So there is no pageant question. And 120 questions to, but of Oh, dami. course, you will be choosing 5 questions only. Okay. So let's start with your first number. So, my first number is my favorite number is number 4. Number 4. Okay, your question is, if you could only wear one color for the rest of your life, which one would you choose and why? Yan. Siyempre sa mga followers ko dyan, alam na nila. Favorite color ko is yung white. Wow. Bakit? Kasi, parang sobrang linis mo tingnan. Parang walang bahid ng kasalanan. Alright, sige. Next number, please. 6. Number 6. What does your perfect day look like? Since I'm a jolly person, kailangan, para maging perfect yung araw mo is yung smile mo. So, sabi nga nila, smile is the key that fits in everyone's heart. So, nakakaano kasi siya nakakahawa. So, pag nag-smile ka sa taong depressed, stress, so makakakuha siya ng positivity, positive vibes. All right. Thank you so much for sharing, Marvin. Next number, please. Number 11. Number 11. When do you feel the most stress? Nakaka-feel ako ng stress kapag nakikita ko napapagod yung family ko. Ayan. So, yun yung weakness ko kasi. Pero yung weakness na yun, ginagawa ko siyang strength. So, pag na-stress ako na nakikita ko napapagod yung family ko. So, that's the time na nagkakaroon ako ng energy para ipagpatuloy kung ano yung pangarap ko para sa kanila. So, yun. Alright. Thank you so much. And next number? Number 50. 50. Okay, your question is, what's your biggest pet peeve? Pet peeve ko is yung word na kuyakoy. Kasi lalo na pag kunyari, sample na sa public transportation ka, tapos parang may nagkukuyakoy sa tabi mo, nadadali ka, parang, alam mo yun, parang nakakainis siya, nakaka-disturb siya. So, yun. Parang may vibration. Parang hindi mo alam kung nagpapapansin ba sa'yo. Or... Okay, thank you so much for sharing that, Marvin. Last number, please. Last number 100. Okay, your question is, when was the last time you got into a big fight? During Liga. Yan, basketball game. Nung way back, kasi ako, high school. Yan, nag-varsity ako nun. So, may liga kami nun. Ang kalaban ko nun is mga pinsan ko. Karamihan pinsan ko. So, nagkainitan yung team ko and yung team ng kabila. So, parang buong court, nagsusuntukan sila sa gitna. Pero syempre hindi ako pwede makasali kasi nga, yung kalaban ko is mga kamag-anak ko din. Pero you get involved in that, Ang nangyari lang doon, parang nakikiawat lang ako, pero parang... Nadamay ka na rin. Yan, oo. Kasi, syempre, part ka nung team eh. So, yun. Kahit nakikiawat ka, hindi rin mapapansin ng iba kasi naka-jersey. So, pare-pareho kayo dyan. Alright. Thank you so much for sharing, Marvin. And so, ayun na nga, nakilala niyo si Marvin Diamante, kung sino siya.
as a candidate of Mr. International Philippines and get to know more about his journey sa Mr. International Philippines, please don't forget to support on June 30 Coronation Night sa San Jose, Batangas City. Ayan, gaganapin yan. And syempre, Marvin, do you have any social media to promote and as well as acknowledge the persons behind your journey here at Mr. International Philippines? Yan. To all my supporters, thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa akin. Sa yung naniniwala pa rin sa akin na makakaya ko to. Once again, nandito ulit tayo sa national pageant. Yung prayers nyo lang yung kailangan ko. And also, papasalamatan ko rin yung naging part ng preparations ko. Siyempre sa Mr. International Philippines Organization, kay Attorney, kay Sir Amir, kay Tito Norman, thank you so much po sa inyo for giving me another chance. And also to Provincial Director ng Laguna, Mr. International Philippines, si Sir Sherwin Patiga. And to my manager, Aris Fandino, sa sponsor ko rin ng dental clinic, Doc Rabi. Yan, thank you so much po sa pagpapaganda, pagpapa-enhance ng smile ko. And to my skincare, Skin Space. Yan, and to my Q&A trainer, Miss Marigona. Yan, thank you so much po sa walang sawang suporta and nagtitiis gabi-gabi para turuan talaga ako. Yan, kahit madaling araw, nagtuturuan talaga kami ni Miss Marigona. So, yun, thank you so much po and please follow my social media accounts on Facebook, Marvin Diamante, on Instagram, Vin Diamante, and on my TikTok account, Vin Diamond. Yeah, thank you so much. At syempre, I think merong online voting ang Mr. International Philippines. Yes, You can promote it here also. Ayun, sa online voting, ang inaasahan ko na lang sa inyo is bumili kayo ng tickets. Yan. Kasi meron din siyang din siyang points. So, pag bumibili tayo ng ticket, just include my name, Marvin Diamante, para at least mapapunta sa akin yung points na Kung gusto niyo ma-witness yung isa sa memorable pageant dito sa Pilipinas, yan. Please watch Mr. International Philippines. Ayan. Thank you so much, Marvin. Thank you and best so of much, luck sir. on your journey here at Mr. International Philippines. Yes. Once again, please don't forget to vote Marvin Diamante and buy your tickets on the finals night. Syempre, include yung name ni Marvin Diamante para mapasama sa scores and makast yung vote nyo. Yeah. So, support natin si Marvin ha, guys. Maraming Thank you salamat so for much. watching and this is Jay having with Marvin Diamante, our Mr. International Philippines Laguna 2024. Thank you so much, guys. Bye-bye.